Isang magandang araw pong muli mga kababayan, at sa oras pong ito ay binabati ko po kayo mga kapatid at ang atin pong mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig po ng mundo. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At sa oras pong ito ay akin pong iparirinig po sa inyo si Sangkay Janjan tungkol po nga po dito sa 20 pesos na bigas. Ayon po ay ito raw po ay magtutuloy-tuloy na. Pakinggan po natin. Mga sangkay, diba? Ang sabi po nila, wala na yung 20 pesos per kilong bigas ng Marcos administration na ngayon ay naganap nga po before ang campaign, then pansamantala ipinahinto. Sabi po nila, mga sangkay, yung una, yung kanilang sabi ng mga toxic DDS, hindi na daw po ito matutuloy. Hanggang eleksyon lang daw po ito o bago mag-eleksyon kasi pamparami ng boto. Yan ang sabi po nila, di ba? Nung sinabi na po mga sangkay na ipinahihinto ng COMELEC pansamantala itong 20 pesos per kilong bigas kasi ang reason para hindi magamit, no, ng mga politicians na parang ang dating daw kasi parang vote buying. So pansamantala hinihinto. Ngayon tuwang-tuwa nagpalakpakan yung mga toxic DDS. Akala nila, wala na. Tapos na. Hanggang, kumbaga, pagpapasikat lang daw po yun ni Bongbong Marcos. Ang hindi po nila alam, mga sangkay, ay eto. Ang hindi nila alam, tuloy-tuloy pa rin po. At ayon po sa balita, eto ayon sa balita, sisimulan na sa Martes, May 13. Okay? Ngayong araw mismo, mga sangkay, ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. So, paano yan, mga sangkay? Dito, basag na naman ang lahat ng fake news na ipinakalat nila nung una na ayon nga po sa kanila, pang-eleksyon lamang po yung pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. So, ngayon, basag na basag po ang lahat. Sa natatandaan ko po dyan mga kababayan, ano po, ay nung nagumpisang ipamigay po yan, at hindi naman po talaga pinamimigay, kumbaga sa pinamahagi na may bayad po na 20 pesos per kilo. Bago po yan ay sinabi po ng ating Vice Presidente na ito raw ay pagkain baboy at hindi nga raw ito pantao. Pero noong ma-interview yung mga bumili ng 20 pesos na bigas, ay sabi nila parang bago, no? Yung bigas na yan. Ngayon, noong parang bago, ang sabi naman ni Pulong na narinig ko sa kanya, yan daw ay libreng vote buying. Kaya umingay po yung nagagamit nga po yan sa mga politiko. Kaya nga po ang ginawa ng COMELEC, pansamantala po muna yung ipinahinto ng COMELEC dahil nga raw baka nga magamit ng mga politiko. Ngayon, nung ito ay napahinto, nasabi naman ng mga kontra na wala na raw, hindi na raw hindi na raw matutuloy dahil ang kanilang sinasabi ay ito raw ay lang, pagkatapos ng halalan tapos na. Ayan. Yan yung mga nabagay na naririnig po natin, ano po. Pero ito, ayon po kay Janjan Sangkay, ay matutuloy po ito at ayon sa balita, tuloy po natin. Kamusta po yung mga toxic DDS na nagsasabi, no, na itong bigas na ito, na napakamura, pang-eleksyon lang. Teka lang, ano na naman ito? Bakit tuloy-tuloy pagkatapos ng eleksyon, aarangka na agad? Isipin nyo, May 13, mga sangkay. Ura-urada, no? Ngayon, Pag yan po yung nagtuloy-tuloy, may mga mapapahiya na naman, ano? Na talaga ang layunin lang ay siraan yung ating namumuno, itong ating presidente. Kaya, ibig sabihin, pag ito'y natuloy-tuloy, ibig sabihin, talagang pandaraya lang at panglilinlang lang sa mga Pilipino. Ano po? mismo, sisimulan na. O yan, mga sangkay, basahin po natin. Ito yung balita. 20
pesos per kilong bigas ibebenta na sa Metro Manila. Sa madaling sabi, hindi na po ito sa Visayas lang. Kumakalat po siya ng kumakalat mga sangkay at papunta na po ito sa Luzon. O ayon sa report, sisimulan na sa Martes, May 13 ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Center sa Metro Manila ayon sa Department of Agriculture. Ngayon mga sangkay, ligwak na naman ang mga toxic DDS. Basag na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, mga solid sangkay, especially yung mga neutral dyan, na nahahatak paminsan-minsan ng mga toxic DDS. Ito lang, kapag nakita nyong fake news sila, layuan nyo na. Huwag kayong makikinig. At ito yung malaking fake news nila. Sa akin naman po, ako yung nag-o-observe lang kung sino ba yun talagang nagsasabi ng totoo. At kung halimbawa, hindi po ito tinotoo ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siguro ay isa rin ako sa tutulig sa dyan, na talagang yan panglilin lang. Pero kung mo nga yan binabalita na hindi lamang sa Visayas, kundi ito nga mag-umpisa sa Metro Manila o punta rito sa atin, sa Luzon, maganda po yan, At kung hindi po mangyayari yan, isa po ako dyan sa pupuna dyan, tuloy po natin itong sangkay dyan. Yun, sinasaktan nyo lalo yung mga toxic DDS. Ako po, lalo pong mag-aalboroto ang mga yan. Hindi nila magugustuhan niya. Alam nyo naman po ayaw po nila ng good news mga sangkay. Gusto nila kasiraan lang po ni Bongbong Marcos. Diba? Di baling magkanda hirap-hirap ang Pilipinas, basta para sa kanila, Duterte lang. No? Ganyan po yung mga panatiko mga sangkay. Ganyan yung prinsipyo ng mga panatiko, anak ng toko yan. Sabi dito, we had to temporarily pause the rollout in compliance with the Commission on Elections advice to honor the 10-day spending ban starting May 2. O, ayan mga sangkay sumunod lamang pala sila. So, ang ibig sabihin, nung nagsimula po ito, itong 20 pesos per kilong bigas, nung nag-start po ito, dapat tuloy-tuloy pala. Hindi pala talaga sa mahihinto. Pero pansamantala, sumunod po sila sa advice ng Commission on Elections, ng COMELEC. Bakit? Para po sa 10-day spending ban na nagsimula nga po nung May 2. So ngayon, ito lang, alam nyo guys, inabangan ko talaga to yung tipong, may mga in-screenshot ako mga komento na sinasabi nila hanggang lang daw po yung bigas na yan. Hanggang tawag dito, hanggang eleksyon o bago mag-eleksyon. Ngayon, asa na yung mga pagmumuka ng mga toxic DDS na nagsasabi nun? Mag-comment kayo. Alam kong makapal naman na yung mga pagmumuka nyo, then comment down below ano masasabi nyo. Diba? O ayan, sabi po dito, mga sangkay, ang 20 pesos per kilong bigas ay unang inilunsad sa Cebu noong May 1, pero nahinto dahil sa kawalan ng basbas mula sa Commission on Elections. Ibebenta lang sana ito sa loob ng 6 na buwan sa Visayas, pero nagbago ng desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iniutos sa DA na palawakin at pahabain ang programa hanggang sa 2028. Kita nyo na, mga sangkay. So, ang plano pala, ito yung original plan. Itong 20 pesos per kilong bigas ay dapat, mga sangkay, hanggang 6 na buwan lang. Ayon po sa balita, mga sangkay. Good for 6 months. Pero anong sabi ni BBM? Hindi po pwedeng 6 months lang. Kailangan hanggang 2028. Magdire-diretso. Sa madaling sabi, hanggat andyan siya. So, paano kung wala na siya? Diba? Paano kung wala na si BBM? Di balik ulit yung presyo ng bigas sa napakataas. Alam nyo guys iba pa po ang presyo ng bigas na napakamura ngayon sa mga palengke. Kung papasyal kayo sa inyo mga palengke, ngayon makikita nyo, yung dating mga tig 60 pesos na bigas, umaabot na lang ngayon ng 40 pesos, 30 pesos mahigit, 40 pesos mahigit. Ganyan po kababa ang presyo ng bigas. At hindi po madaling gawin yan mga sangkay kung walang utak ang presidente. Diba?
Kung hindi matalino ang presidente natin, hindi mangyayari yan. Maghanap kayo ng presidente. Sige, ngayon din, maghanap kayo ng presidente na nakagawa niyan na mapababa ang presyo ng bigas. Simula kay Corazon Aquino up to Duterte. Then, i-comment nyo kung sino walang nakapagpababa sa presyo ng bigas. Dahil taon-taon mga sangkay, tumataas yan. Tanging si Presidente Bongbong Marcos lamang po ang nakagawa na mapababa po ang presyo ng bigas pero may kalidad na bigas. Ibig sabihin, quality pa rin. Ganyan po kagaling ang Pangulo natin. Bakit? Ano ba nangyari, sangkay? Bakit nga ba ganun kadami ang supply ngayon ng bigas? May 20 pesos per kilong bigas na namula po sa programa ng government. Mayroon pang mga murang bigas sa mga pale-palengke. Yung Isabelang rice nga po, nasa 21 pesos, di ba? Sa Antipolo. Ano ba ang nangyari? Dumami ang supply ng bigas dahil po sa napakaraming mga rice processing centers sa buong bansa. Yan ang pinagawa ni BBM. Yung best friend ko nagtatrabaho mga sangkay sa Department of Agriculture, sa DA. So, alam niya, nagkwentuhan nga kami about dyan, sabi niya, mas pinakamaganda ngayon ang agriculture sa panahon ni PBBM. Pero yun yung mga sangkay, ito 6 months lang dapat itong 20 pesos na bigas. Pero ano nangyari? Hanggat nandito si BBM, tuloy-tuloy. So, paano na pag wala si BBM? So, siguro it's time, no? Manawagan tayo. Extend BBM 2028. Nang sa ganun, mura pa rin ang bigas. Kasi, alam nyo guys, pag iba na ang mamuno, yung presyo sa palengke na napakababa, bigas, tataas yan. Yung 20 pesos na bigas, ni PBBM, mawawala yan. Ganun lang po yan. Kailangan natin ng isang Bongbong Marcos, kung hanggat maaari, si BBM pa rin. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Yan po mga kababayan, narinig natin kay Sangkay dyan. At ako noon po ay sang-ayon dyan na talagang ang bigas po ay hindi po bumababa. Magmula po sa panahon ni Cory, kasi ako na panahon na yun, bata pa ako. Naabutan ko na po yan si Cory, Ramos, si Gloria, Erap, ay wala nga po talagang nakapagpababa niyan ng bigas. Talagang yan pataas ng pataas. Walang presidenteng nakagawa niyan. Maliban na lamang po dito sa ating Pangulong Bongbong Marcos na talagang napababa niya itong bigas at naparami po niya yung production ng bigas na hindi galing sa ibang bansa. Ito'y galing mismo sa mga magsasakang Pilipino. Kaya po dyan po natin makikita na maganda ang pamamalakad, lalo na ang makikinabang nito ay talagang yung mga mahihirap na mga Pilipino. Ayan, yan po mga kababayan yung ating narinig at sana po nagustuhan po ninyo. At sana po ay huwag po ninyong kalimutan na mag-like at mag-share at mag-subscribe na rin po dito sa ating munting programa. At hanggang yan po, muli po, gaya po ng aking sinasabi, huwag po nating kalilimutan na magpasalamat sa Diyos na may lalang. Bye-bye po.